Ukraine pumasok na sa giyera laban sa Iran? Kakir sa loob nga po ng maraming taon, ang kalangitan ay pagmamayari ng ilan. Ngunit sa isang igla po ay nagbago ang lahat. Ang Ukraine pumasok na sa eksena. At ngayon po ang tanong, tapos na ba ang paghahari ng drone empire ng Tehran? Isang nakakagulat po at halos hindi po inaasahang galaw ang ginawa po ng Ukraine sa gitna nga po ng lumalalang tensyon sa Middle East. Sa pamumuno nga po ni Volodymyr Zelensky, nagpadala ang Kyiv ng mga elite anti-drone specialists at interceptor systems sa rehiyon upang tulungan ang mga Gulf states laban sa agresibong drone campaign ng Iran. Ang unang grupo nga po ng Ukraine military experts ay naiulat po na nakarating na. Dala po ang kanilang karanasan mula po sa brutal na digmaan laban sa Russia, kung saan araw-araw nilang hinahanap ang mga Shades drones na ironically gawa rin po ng Iran. Sa unang pagkakataon po ang teknolohiyang ginamit upang depensahan po ang Ukraine ay ngayong ginagamit na po laban sa mismong pinagmulan nito. At dito po nagsisimula ang malaking pagbabago. Kung susuriin po natin, hindi po ito simpleng military assistance lamang. Ito po ay isang strategic masterstroke. Dahil sa loob po ng maraming taon, ang Iran po ay umaasa sa tinatawag nating swarm tactics. Isang strategy po ito kung saan daang-daang morang drones ang sabay-sabay na pinapalipad or ipinapadala upang malusaw ang depensa ng kalaban. Ang kanila pong kilalang armas, ang Shahid drones, murang gawin, mahirap hulihin, at kayang magdulot po ng matinding pinsala. Ngunit dito po pumasok ang Ukraine. Sa karanasan po nila laban po sa Russia, natutunan po ng Ukraine forces kung paano po i-counter ang swarm tactics. Paggamit ng low-cost interceptor drones, electronic warfare system, rapid detection and response units, decentralized defense networks. Sali po ng gumamit ng mamahaling missile systems tulad po ng Patriot na umabot po sa milyon kada shot, ang Ukraine po ay nag-develop ng interceptor drones na nagkakahalaga lamang na humigit kumulang sa $1,000 bawat isa. Isa po itong malaking game changer. Isipin niyo po ito, ang drone ng Iran na nagkakahalaga ng $50,000, sinisira ng drone na halos sa 1/50 ang presyo. Ito po hindi lamang po tactical advantage, ito po economic warfare. At dito po nagsisimulang mabasag ang illustration ng invisibility ng Iran. Sa pagpasok nga po ng Ukraine sa Middle East equation, nagkaroon po ng domino effect. Una po dito, ang Gulf states ay nagkaroon po ng bagong pag-asa laban po sa drone tactics. Ikalawa, ang Russia po ay posibleng maapektuhan dahil umaasa ito sa Iranian drones sa kanilang operasyon laban po sa Ukraine. Kung mapuputol po ang supply chain ng Iran, direktang tatamaan po ang military capability ng Russia. Ikatlo po dito, ang alliance dynamics ay nagbabago. Ang mga bansang dati po ay neutral o malapit sa Russia, ngayon po ay maaaring lumipat ng posisyon dahil po sa bagong partnership na ito. At higit po sa lahat, ang psychological impact. Para po sa Iran, ang kanilang simbolo ng kapangyarihan ay hinahamon na. At sa larangan po ng digmaan, ang takot at perception ay kasing halaga po ng armas. Ngunit ka-curious, sa likod nga po ng strategic gains at technological breakthrough, may mga seryosong panganib po na maaaring magbago, hindi lamang po ng takbo ng digmaan, kundi ng buong mundo. Una na po dito, escalation risk na may posibilidad po ng direktang paglala po ng giyera. Ang pinakaunang panganib po ay ang direktang escalation. Ang Iran po ay hayagang nagbabala na ang Ukraine ay maaari na ring ituring na legitimate target. Hindi po ito simpleng salita. Sa geopolitics po, ang ganitong pahayag ay may bigat. Ito po ay diplomatic warning, psychological pressure at the same time posibleng prelude sa action. Ano pong ibig sabihin nito sa realidad? Posible pong targetin ng Ukraine assets kahit po nasa labas ng kanilang teritoryo. Maaari din pong magkaroon ng cyber attack laban sa Ukraine infrastructure. At maaari din pong indirect retaliation sa pamagitan po ng allied militias. At kapag nagkaroon nga po ng direktang sagupaan sa pagitan nga po ng Ukraine at Iran, hindi na po ito simpleng regional conflict. Ito po ay magiging multi-theater war. Now, dati nga po ang giyera ay may malinaw po na hangganan. Ngayon po ay unti-unti itong nawawala. Ang conflict na nagsimula po sa pagitan ng Ukraine at Russia ay ngayon po konektado na po sa Middle East dynamics. Ano ang magiging epekto nito? Mas maraming bansa po ang nadadamay. Mas komplikadong alliances. Mas mahirap pong kontrolin ang escalation. Kapag mas maraming bansa po ang involved, tumataas po ang risk ng misunderstanding. Tumataas po ang chance ng accidental conflict. Lumalaki po ang posibilidad ng global war scenario. Ang Middle East po ay isa sa mga pinaka-critical po na rehiyon pagdating po sa oil supply. Kapag naapektuhan po ito, ramdam po ng buong mundo. At kahit ngayon nga po dito sa Pilipinas, kung mag-escalate po ang tension, tataas po ang presyo ng langis. At ngayon po, ramdam na po natin. Tataas din po ang transport cost. Tataas din po ang presyo ng bilihin. At para po sa mga bansang tulad po ng ating bansa, ang Pilipinas, ang direktang epekto po nito ay nakikita na po natin sa gasolina, ang pagtaas ng presyo,
At ngayon, susunod ng kuryente at sa mga susunod na araw ay sa pagkain na. Hindi lang po ito economic issue. Ito po ay magiging pang-araw-araw na struggle na po ng mga mamamayan. Now, isa rin po sa mga pinakadelikadong aspeto ay ang tinatawag po na proxy war. Sa ganitong setup nga po, hindi direktang naglalaban ng superpowers, pero ginagamit po nila ang ibang bansa bilang battlefield. Halimbawa na lamang po, ang Ukraine ay may suporta mula po sa West. Ang Iran ay may connection sa Russia. Ang resulta po ay ang conflict ay nagiging mas matagal, mas komplikado, mas mapanganib. Dahil hindi lang po ito laban ng dalawang bansa. Dahil ito po ay laban ng mga interest ng malalaking kapangyarihan. Hindi lang po physical ang laban, may mental war din. Ang ganitong mga development po ay nagdudulot po ng global anxiety, ng fear of uncertainty at panic narratives na rin. Dahil sa social media, kung makikita po natin, ang bawat update ay maring magpalala po ng takot, magpakalat po ng misinformation, mag-trigger ng emotional reactions. Ang resulta, isang mundo po na laging naka-alerto at laging kinakabahan. Now, yan po ang maaaring negatibong epekto nito. Ngunit sa kabila nga po ng mga panganib na ito, ng mga kagaluhan na ito, ng mga bad news na ito, may mga positibong posibilidad pa na maaaring magbago po ang future ng warfare at global retaliations. Sa loob nga po ng maraming taon, ang drone warfare, lalo na po ang swarm tactics, ay naging epektibong sandata na po ng Iran. Ngunit sa pagpasok po ng Ukraine, nagkakaroon na po ng counter strategy. Kung magtatagumpay po ito, mababawasan po ang effectiveness ng drone attacks. Mahihirapan po ang mga bansang umaasa sa mga ganitong taktika. Posibleng bumaba rin po ang paggamit ng drone terror globally. Now, ang low-cost interceptor drones ay isa pong malaking breakthrough. Ang dating problema, mahal po ang depensa dahil mga missiles ang ginagamit. Ngunit mura ang mga atake dahil gumagamit lamang ng drones. Ngayon po, mura na rin po ang depensa. At ito po ay maaaring magbago po ng military doctrine. Gawing accessible ang defense systems. Mag-level ng playing field. Ang partnership po ng Ukraine at ng mga Gulf states ay isa pong bagong development. Hindi po ito traditional alliance. Ito po ay base sa shared threat, base rin po sa practical cooperation, at base rin po sa mutual benefit. Ang resulta? Well, bagong economic opportunities. Magkakaroon din ng defense collaboration and of course political alignment. Dahil po ang Iran ay isa po sa mga key partners ng Russia, ang paghina po ng Iran ay nagdudulot po ng indirect pressure sa Russia. Ito po ay maaaring makakaapekto sa supply chain ng armas, magpahina ng strategic positioning ng Russia, at magbago po ng dynamics sa Ukraine war. Ang conflict po na ito ay nagpapakita po ng bagong trend. Hindi na lang po lakas ang laban, kundi talino. Technology versus technology. Strategy versus numbers. Efficiency versus brute force. Ito po ay maaaring magtulak po sa mundo patungo po sa mass calculated at less destructive warfare. Bagamat hindi po guaranteed. Sa gitna nga po ng lahat ng ito, mga drone, mga digmaan, mga alliances, may mga mahalagang tanong din po. Nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Yan pong madalas na tanong. Bakit hinahayaan ito ng Diyos? Well, kung pagbabatayan po natin in Matthew 24 verse 6, sinasabi po na makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingangaw ng digmaan, ngunit huwag kayong mabagabag. Ang digmaan po ay hindi bago. At ayon nga po sa Bible, ito po ay bahagi na ng kasaysayan ng mundo. Ngunit malinaw po na hindi pa ito ang wakas. Ibig sabihin po, huwag agad magpanik. Huwag agad mawala ng pag-asa. Sa gitna po ng mga explosions, alliances, political maneuvers, may isa pong katotohanan. Hindi po nawawala sa kontrol ang Diyos. Kahit magulo po ang mundo, may kaayusan po sa Kanya. Ang natural po na reaksyon ng tao ay talagang matatakot. Pero ang tawag po ng Kristyanismo ay magtiwala po sa Diyos. Hindi po sa gobyerno, hindi po sa military, kundi sa Diyos. Hindi po tayo tinawag para hulaan po ang susunod na giyera. Tinawag po tayo para maging handa po spiritually, manatiling matuwid, magpatuloy po sa ating pananampalataya. Dahil sa bawat drone po na bumabagsak, sa bawat bansang nag-aaway, sa bawat headline po na nakakatakot, may mas mataas po na kwento na nangyayari. At sa kwento pong iyon, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ang pagpasok po ng Ukraine laban sa Iran ay hindi lang po isang tactical move. Ito po ay isang historical turning point. Isa pong sandali kung saan ang dating dominante ay hinahamon. Ang bagong teknolohiya ay umuusbong at ang mundo po ay muling nag-a-adjust. Ang tanong po ngayon, ito ba ang simula ng mas malaking digmaan? O ito ba ang simula ng pagbagsak ng lumang sistema? So habang nanonood po ang mundo, habang patuloy po ang galaw ng mga bansa, isang bagay lang po ang malinaw. Ang labanang ito ay hindi pa tapos. Ang kasaysayan ay sinusulat sa harap ng ating mga mata. Magtiwala po tayo sa Diyos at huwag mawala ng pag-asa. God bless po sa ating lahat.